magandang gabi po sa ating lahat, mga kapatid. And let us greet one another po. Batiin natin ang ating mga katabi. Sabihin natin, malapit ng araw ng mga puso. Hi! So dahil dyan, sabihin, kailangan ang Panginoon lagi nandito. Amen po ba? Kasi kung ang Panginoon wala sa puso, kahit na ano pang celebration natin ay, kung ang puso ay hindi nababago, so kailangan nandito ang Panginoon. Amen po. No? So, mga kapatid, siguro ang gagawin natin ngayong gabi ay informal. Ibig sabihin po, pwede kayong magtanong. No? Kasi namimiss ko na rin yung tanungan, diskusyon. Siguro magbibigay lang ako ng mga verses sa Biblia, no? At pwede na tayo magtanong. Ang nais ko lang pong i-share ngayon, no? At huling araw na po ba ngayon ng January? Bukas ba? Bukas ba yan? So 31, tama po ba, tita? 31 no? Ang haba ng January, no? So ano po, no? So let us read the Bible, mga kapatid, no? Ang ating pong papaksain, no? At pwede tayong mag-discuss ay ito po yung nakasulat po sa Biblia na kung saan papaano ba natin malalaman kung tayo po ba ay kasama sa mga tao na maliligtas. So, mahalaga po yan, mga kapatid, no, yung sinasabing katiyakan ng kaligtasan. Ibig sabihin po, pag kinuha kayo ng Diyos, o ako ngayon, alam natin na sa Diyos tayo pupunta. No? Mayroon tayong katiyakan. Sabihin nga po natin katiyakan. So mga kapatid, sa English po, no, ginagamit natin yung word na assurance. No? Sabihin nga po natin assurance. So, sino pa po ba rito, mga kapatid, na hindi pa niya sure na pag siya ay kinuha ng Diyos ay hindi siya pupunta sa Diyos? No? Tingin niya parang nagdududa pa siya. Mayroon ba sa atin dito na hindi pa sure? Mayroon po? Mas maganda na yung ano, no? Nakakatiyak tayo. At ito naman yung tanong ko ulit. Mayroon ba rito na sa tingin niya, nagpe-presume lang siya na sa langit siya, pero deep inside, hindi naman talaga? Mayroon po ba? Kasi may mga tao na ano na assuming na sa langit ako pupunta, alam ko, mabait naman ako. No? So, salamat sa Diyos kasi may hindi nag-a-assume sa atin. Ano? So, mga kapatid, magbibigay ako ng mga verses sa kahalagahan po ng pagiging born again. Amen po ba? Kasi mahalaga po na born again tayo. Amen po, no? Dito po, pag sinabing born again, hindi po rito pinag-uusapan kung ano ang sekta mo. Kung ikaw po ba ay Baptist, kung ikaw ay Methodist, o ikaw ay Pentecostal, o ikaw ay active na member ng Victory, o ikaw ay isang, sabihin na po natin na mabuting Katoliko. So, ang tanong po, ano po ba ang pagiging born again? Kasi sabi mo, Pastor, hindi yan sekta. Well, sa Biblia po, no, ang pagiging born again po, ito po yung sinasabi po ng Biblia na ito yung sinasabi, no, tayo po ay ipinanganak sa espiritual. Ibig sabihin po, pinanganak tayo sa pamamagitan ng Espiritu ng Diyos. No, yan yung mga talata na makikita natin sa Bible, no? Tayo ay ipinanganak ng salita ng Diyos. Ganyan po, no? Tayo po ay, sabi nga po, Diyos ang may mga verses na ang sabi ay pinanganak ka ng Diyos, no? Diyos ang, kumbaga parang niluwal ka ng Diyos, no? Yun ang, so ang born again po, ito po ay kapanganakang espiritual. So, walang kinalaman ang physical, walang kinalaman dito yung kalooban ng tao. Ang sabi ng Bible, ang pagiging born again po ay, ito ay kapangyarihan ng Diyos na nangyari po sa buhay natin, no? Basahin ko po yung nakasulat sa Juan, sa chapter 1, no? Okay. Tingnan natin ito, mga kapatid, at pakinggan nyo ito, no? Sa Ebanghelyo ni Juan. Nais ko po pakinggan nyo ito. Okay, Juan, chapter 1. Okay, basahin natin yung verse 12 at sa mga susunod. Ang sabi po rito, subalit ang lahat ng tumanggap
sa Kanya na sumasampalataya sa Kanyang pangalan, ay Kanyang pinagkalooban sila ng karapatan na maging mga anak ng Diyos. Ano po yung narinig yung talaga? Mga kapatid, anong sabi? Ang lahat ng tumanggap sa Kanya, na sumasampalataya sa Kanya, ay, ano pong sabi? Kanyang pinagkalooban ng karapatan. No? So yung salitang karapatan doon, ang ibig sabihin po nun ay pinahintulutan ka, no? Pinagkalooban ka ng kapangyarihan, no? Para makilala mo ang Panginoong Jesus. So sabi ng Biblia, yung lahat ng tumanggap sa Kanya, yung sumasampalataya sa Kanyang pangalan, nagkakaroon sila ng karapatan. At ano yung karapatan na yun? Ano po ba yung karapatan na binibigay ng Diyos sa mga sumasampalataya kay Jesucristo? Sabi ng Biblia, karapatan na maging ano po? Karapatan na ano po? Karapatan na maging mga anak ng Diyos. So mga kapatid, ito, ang goal ng pagiging Kristiyano, hindi po pagiging relihiyoso. Mali na yun, red flag. Ang goal ng pagiging Kristiyano, hindi lang para maging church member, red flag. Nakikinig po? Okay. Ang goal ng pagiging Christian, hindi lang dahil ikaw ay active sa church, red flag yun, no? Kasi mga kapatid, maraming active sa church ang hindi masisave. Hindi porque masipag ka sa simbahan mo, iligtas ka. Nakikinig po? No? Hindi porque ikaw ay, sa tingin mo, ikaw ay mabuting miyembro ng simbahan, ay tatanggapin ka ng Diyos. So mga kapatid, ano ang goal ng pagiging Kristiyano? Ang sabi mga kapatid, ikaw ay maging anak ng Diyos. Yun ang goal. No? Ano kung religious tayo? Tanong, anak ka ba ng Diyos? Ano kung masipag akong church member? Tanong ko sa iyo kapatid, anak ka na ba ng Diyos? So ang goal ng pagiging Christian, tayo ay maging anak ng Diyos. So mga kapatid, mahalaga, di ba? Eto pa na yung pastor, no? Maging anak tayo ng Diyos. Kasi mga kapatid, yung unang kapanganakan natin, hindi tayo naging anak ng Diyos. Alam niyo bang tawag sa atin? Anak tayo ng... Ano ba? Ano yung unang kapanganakan natin? Mga kapatid, alam niyo yan. Ano yung unang kapanganakan natin? Sa physical, di ba? Sa laman. So pag pinanganak tayo sa laman, anak lang tayo ng mga tao. Tama ho ba? Galing tayo sa nanay natin, anak ako ni ganito, anak ka ni ganyan, no? Anak tayo ng tao. Pero kapag ikaw ay born again, nag-iiba yung status. Tama po ba? Hindi ka lang anak ng nanay mo o tatay mo. Ang sabi, ikaw ay nagiging, ano po? At ano pong tawag doon? Pag ikaw ay pinanganak na muli, ikaw ay magiging what? Anak ng Diyos. Anak ng Diyos. So mga kapatid, sabihin natin ganito, pastor, anak ako ng simbahan. Hindi pa rin. Kailangan anak ng Diyos. So mga kapatid, pag itutuloy natin yung pagbasa, pakinggan nyo ang sabi. Anong sabi ng verse 13? Pakinggan nyo po sila'y pinanganak, hindi sa dugo. Ibig sabihin po, yung kapanganakan natin, walang kinalaman ang dugo ng tao. Ang sabi po, sila'y pinanganak, hindi sa kalooban ng laman. Ibig sabihin po, hindi galing sa kalooban natin kung bakit tayo naboborn again. Ulitin ko po mga kapatid, ang pagiging born again, hindi daw galing saan? Anong sabi ni Juan? Hindi ito galing sa kalooban ng tao. Nakikinig po, walang kinalaman ang kalooban natin para tayo ay maborn again. Ito po ay, ituturo ko na, sino po ba ang responsable para maborn again ng tao? Ang sabi ng Bible, walang iba kundi ang Diyos. Ang Diyos po. Nakikinig mga kapatid, wala tayong kinalaman. Diyos ang may gawa. Ngayon kung sasabihin nyo, pastor, paano yan? Noong April 6, 1983, nakalagay pa sa kalendaryo namin, ako ay nag-decide, ako ay nagpasya na sumunod kay Jesus. Di ba doon ako na born again nung magpasya ako? Hindi po. Yun po yung epekto ng pagtawag ng Diyos sa atin. Amen po ba, no? Yung ating desisyon, bago ba tayo mag-decide, kilala ka na ng Diyos. Nakikinig mga kapatid, no? May Diyos na po na kumilos sa atin. Tinawag ka na. No? So,
yung ating desisyon mga kapatid, hindi yun ang cause ng pagiging born again. Naintindihan niyo po, hindi yun ang dahilan. Sabi ng Bible, walang kalooban ng tao dito. So ang sabi ng Bible, Diyos po ang may gawa nun. Kaya mga kapatid, sino po ba rito yung nakakatanda pa nang sila ay magpasyang sumunod kay Jesus? Ano pong petsa? Ano pong buwan? Ano edad nyo? Natatandaan nyo ho? Tita, natatandaan nyo? Hindi ko natatandaan yung particular na petsa, pero natatandaan nyo po? Ako natatandaan ko rin yung petsa na yun eh. Hindi ko makakalimutan yung 1993. Yan yung taon na nagpasya akong sumunod kay Jesus. No? Yan, high school po ako noon. Third year high school. No? Natatandaan ko yun. No? Doon ko nalaman yung kahalagahan ng salvation. Natatandaan nyo yung inyo? Wala ho ba? Kayo, tita? Mahal. February 26 ako. Okay. 2005. Opo. So, mga kapatid, may iba ang sinasabi ng mga ibang Kristiyano, doon ako na-born again sa petsa na yun. Hindi po. Hindi tayo doon na-born again kasi ang sabi ng Bible, walang kinalaman yung pagpapasya natin. No? Yung pagpapasya natin ay resulta ng biyaya. Amen po ba? So mga kapatid, huwag niyo pong pagbabalita rin iba ang resulta sa pinanggalingan. Amen po ba, no? Sabi ng Bible sa atin, nakasulat, ang pagiging born again ay, ang sabi po, walang kinalaman ang dugo ng tao, walang kinalaman ang kalooban ng tao, ang sabi, ito'y gawa ng Diyos. Amen ba, mga kapatid? So, yun po yung sinasabi natin, na ang tao'y naboborn again dahil Diyos ang pumilo sa kanyang buhay. Magbibigay po ako ng mga talata sa Bible, na tumatalakay sa pagiging born again. Basahin ko yung Jeremiah chapter 1 verse 5. Eto mga kapatid, medyo wala tayo sa New Testament, sa Old Testament, pero tingnan ko po kung ano ba yung sinabi ng Diyos sa isang propetang si Jeremiah. Pakinggan nyo to, Jeremiah chapter 1 verse 5. Gusto nyo po bang malaman kung paano kinilala ng Diyos ang isang propetang si Jeremiah? Pakinggan nyo po yung verse. Chapter 1 verse 5 ng Jeremiah, bago kita inanyuan sa sinapupunan, kilala na kita. Nakikinig po? Anong sabi ng Diyos? Bago pa niya anyuan sa sinapupunan yung isang baby, Nang sabi, kilala na kita. Bago ka pa ipinanganak, ikaw ay aking itinalaga. Ano pong sabi ng Bible? Bago pa pinanganak ay, itinalaga na kita. May kausap po ba ang Diyos dito? Meron. Sino po yung kausap niya? Si Jeremiah, ang propeta. So dito, pinahayag ng Diyos kay Jeremiah na ikaw Jeremiah, matagal na kitang kilala. Ibig sabihin, wala ka pa, binubuo ka pa lang sa tiyan ng nanay mo, ang sabi ng Diyos, I knew you, kilala kita. At ang sabi, tinalaga kita na propeta sa mga bansa. So mga kapatid, may itatanong ako sa inyo, sagutin nyo lang po. Kailan pinili ng Diyos si Jeremiah? Kailan? Bago pa siya. Bago pa pinanganak. Okay lang. Wala pa. Naintindihan niyo ba? Diba? Ibig sabihin po, dito mga kapatid, papasok yung argumento na, ibig sabihin, Pastor, hindi tayo ang namimili sa Diyos at nagtatalaga sa Kanya. Oho. Ang totoo ho nun, Diyos ang pumili sa atin. Diyos ang nagtalaga sa atin. Nakikinig po? Wala kang kinalaman. Diyos ang tumawag sa iyo. At ano ang naging ganti mo sa pagtawag na yon? Sumunod ka. Amen po ba? Kasi mga kapatid, kinilala ka ng Diyos At ikaw ay itinalaga niya noon pa. Parang si Moises. Nakikinig? Okay. Sino nakalood ng 10 utos? The Ten Commandments. Isa sa mga paborito kong pelikula yun. 1956. Napanood niyo ko ba yun? Tuwing Holy Week? The Ten Commandments. Okay. Sino ang bida sa 10 utos? Si Moises. Okay, may tanong ako. Si Moises ba propeta ng Diyos? Propeta po ba ng Diyos si Moises? Opo. Pero si Moises, bago maging propeta, ano muna siya? Naging siyang prince. Tama o ba? Prinsipe ng Egypt. So mapapanood nyo sa movie mga kapatid, na naging siyang prinsipe kasi inampun siya ng prinsesa.
Tama po ba, no? Napulot siya sa tubig, di ba? Sa ilog na pinalutang ng kanyang kapatid at nanay, no? Nakalagay siya sa isang basket, di ba? Pero di ba mga kapatid, ang sabi ng Diyos kay Moises, tinawag kita. Tama ko ba? Ako ang Diyos ng mga ninuno mo. Nang makausap ni Moises ang Diyos, ang sabi ng Diyos, ako ang Diyos ng mga ninuno mo, no? At ikaw ay aking tinatawag. So, may tanong ako, sa palagay niyo po ba si Moises hinirang na noon pa? Sige po. Insidente ba yung pagtawag ng Diyos sa kanya o yun ay set up ng Diyos sa kanya? So mga kapatid ko, Diyos po ang tumawag. Tama ho ba? Sinadya ng Diyos na si Moises ay mapulot ng isang prinsesa. Tama po ba? Sinadya ng Diyos na si Moises ay ampunin sa korte ng Ehipto. At ang Diyos ang nagbigay sa kanya ng authority para maging prinsipe. Ibig sabihin, plano ng Diyos yun at nangyari. Amen po ba? So mga kapatid, alam niyo sa buhay natin, may mga bagay na wala tayong control. Tama po ba? Hindi tayo nagpasya sa ating naging kurso. May mga ganyan dito, no? Hindi tayo nagpasya na magiging asawa natin, si ganito, si ganyan. Tama po ba? So, ang isang mananampalataya, mga kapatid, kahit ang nasa isip natin ay parang, ako ba nagpapasya talaga ng buhay ko? Napansin mo parang hindi tayo. Tama ba? Parang ang buhay natin ay may script. Nakikinig po, di ba? Mayroon pong kapangyarihan beyond sa atin na gumagawa para mangyari kung ano tayo sa mundo. Tama po ba? Kaya may mga nag-iisip may mga tao na, di ba ang tingin ng tao, buhay ko to, walang dapat mangialam. Pero ang totoo, parang ang buhay natin, parang scripted na. Tama ba? Parang may beyond sa atin na wala tayong control, no? Pupunta tayo kung saan tayo destiny, kung saan tayo papupuntahin. Sabihin na natin yung word ng tadhana, pero sa atin, ang ginagamit kong salita ay kung saan tayo itinalaga ng Diyos, doon tayo. So mga kapatid, ganyan po, no? Yung binasa ko sa inyong mga talata na si Jeremiah, kasama na si Moises, at si Pablo din, no? Sila'y tinalaga ng Diyos at sila'y tinawag. Ang sabi ng Bible, nasa tiyan pa lang sila ng kanilang ina, kinilala na sila ng Diyos. Ngayon po may babasahin ako, no? At ito, masasagot nyo siguro to. Basahin ko yung huling talata na ito, mga kapatid, no? Basahin ko yung Mateo 7. At gusto ko po pakinggan nyo itong maigi kasi bago tayo magtanungan, alam ko po na yung iba sa atin kanina pa naghihintay, no? Yung iba sa atin nakatulog na, nagkakantahan na, no? At yung oras kasi mga kapatid, hindi namin makontrol eh. Pero tingnan nyo po, no? Mateo chapter 7, gusto kong pakinggan nyo ito kasi mahalaga ito, no? Mula verse 21. Pakinggan nyo maigi ito. Matthew 7, mula verse 21, hindi lahat ng nagsasabi sa akin, Panginoon, Panginoon, ay papasok sa kaharian ng langit, kundi ang gumaganap ng kalooban ng aking Ama na nasa langit. Sa araw na yon, marami ang magsasabi sa akin sa araw ng paghuhukom. Makinig kayo mga kapatid. Panginoon, Panginoon, hindi ba nagpropesiya kami sa iyong pangalan? Panginoon, nagpalayas kami ng mga demonyo sa iyong pangalan. Panginoon, sa pangalan niyo, gumawa kami ng maraming gawang makapangyarihan. Kung magkagayon, ipahahayag ko sa kanila, hindi ko kayo kilala kailanman. Nakikinig ba? Ano sabi ng Panginoon? Hindi ko kayo kilala kailanman. Tingnan niyo po lumayo kayo sa akin, kayong mga gumagawa ng kasamaan. Narinig niyo po yung verse na binasa natin, ano? Anong mapapansin niyo to? Kapag ang pinag-uusapan ay salvation. So mga kapatid, kung titingnan niyo po yung sinabi ng Panginoon, no? Ito yung sinasabi natin na isa sa mga terribling mga talata ng Biblia, no? Na dapat lagi natin pansinin ito, no? Hindi lahat na nagsasabing Panginoon ay maliligtas, di ba? Hindi lahat ng gumagawa ng himala ay sa Panginoon. Hindi lahat ng nagpapalaya sa pangalan ng Panginoon ng mga demonyo ay makakasama sa langit. Hindi lahat ng gumagawa ng makapangyarihan ay sa Kanya. Kasi, ang sabi ng Panginoon sa kanila, hindi ko kayo kilala. Napansin niyo po yung word, no? Sa mga hinirang, ang sabi ng Panginoon, sa tiyan pala ng nanay mo. Anong sabi niya? Kilala na kita. Sa ibang mga tao, ang sabi niya, lumayo kayo sa akin, kailanman, hindi ko kayo kilala. So ano sa palagay niyo po? Bakit marami ang hindi maliligtas?
Bakit marami ang pupunta sa kapahamakan? Mga kapatid, ang issue kasi dito, yung pagkilala ng Panginoon. No? Kilala ka ba niya? Ibig sabihin po, may relasyon ka ba sa Kanya? No? Kilala ka ba niya? Ibig sabihin kasi ng kilala, hindi mo lang siya kilala. Ang issue rito, kilala ka niya. No? Yun ang salvation, mga kapatid. Ang issue rito, hindi kilala mo siya. Hindi yung kilala mo. Kasi lahat tayo kilala ang Diyos. Kahit si Satanas, kilala niya ang Diyos. No? Ang issue rito, kilala ka ba niya? No? Ang issue rito, ikaw ba ay may kaugnayan sa Kanya? Kasi itong mga taong to, sila ay mga religious. Sabi nga, gumawa kami ng himala sa pangalan niyo. Gumawa kami ng maraming gawang makapangyarihan. Panginoon, bakit hindi kami pupunta sa inyo? Ang sabi ng Panginoon, lumayo kayo sa akin, hindi ko kayo kilala. So mga kapatid, ang issue rito, kailangan pala, kilala tayo ng Panginoon. Amen po ba, no? Alam niyo po, okay lang kung minsan yung pastor hindi kayo nakikilala. No? Nakakalimutan yung name nyo. Pero mga kapatid, wag na wag makalimutan ng Diyos ang pangalan natin. Amen po ba, no? Ang sabi ng Bible, ang lahat ng saved, nakasulat ang kanilang pangalan sa aklat ng buhay. Amen po ba, no? Pag ang tao po'y ligtas, ang pangalan mo ay, saan ko nakasulat? Sa aklat mo ng buhay. Nakasulat ko yung pangalan natin, no? Kaya mga kapatid, eto, paano yung pangalan mo nakasulatan sa church? Miyembro ka ng church. Eh wala naman yung pangalan mo sa aklat ng buhay. Tama ko ba? Nandoon yung master record. No? Baka, kung mayroong anghel, kung may anghel na titigin sa aklat ng buhay, at pag sinabi mo, nandiyan po may pangalan ko, let's see po wait lang. Wala po akong makita eh. So pag wala ang pangalan mo sa aklat, eh mga kapatid, no? Hindi tayo kilala ng Panginoon. So hanggang dito tayo, no? Sa pinag-aaralan po natin, no? In connection sa ating issue ngayon na, Pastor, ano bang born again? Paano ba tayo may panganganak na muli? So mga kapatid, kung tanong na yan, sasagutin ko na, Diyos ko ang may kapangyarihan dyan. Kaya di ba tayo nagpipray, Lord Jesus, baguhin niyo ang taong ito. Wala akong kapangyarihan baguhin ng isang tao, pero kayo po, may kapangyarihan kayo. Baguhin ang aking kapatid, baguhin ang aking asawa, baguhin ang aking mga anak, baguhin ako. Kayo mga kapatid, sa palagay nyo, yung pagbabago ba na nararanasan natin sa Diyos, sa palagay nyo po ba may kinalaman kayo o Diyos po ang gumagawa sa inyo? Diyos ang gumagawa, no? So, sige po, open natin yung discussion. Kung may tanong po tayo, sige po, okay lang po. Kung may isi-share tayo sa ating pong pinag-aralan ngayong gabi. Tanong po, mga kapatid. Paglilinaw. Pastor, nalilito ako kasi ganito. Sige po, walang problema. Meron po magtatanong? Sige mga kapatid. Habang may time tayo. Share. Tanong. Yung kinalilituhan nyo sarili. Sige, Che. Pastor, yung mga, di ba sabi niyo po, yung mga tinawag po ng Panginoon. Paano po yung mga ibang tao na Hindi tinawag. Opo. Paano po yung... Hindi, lahat tinawag yun. Parang Lahat tinanggap. Tumanggi sila, tumanggi. Naririnig nila pero hindi. Maganda, basahin natin yung Biblia dyan. Ang tanong ng ating kapatid ay, paano yung mga iba na hindi naman narinig yung tawag? Kasi mahalaga yung tawag eh. Kasi pastor, sabi niyo, tinatawag ng Diyos. Tama po. Sumunod, hindi naging Kristiyano. Yung hindi ate yung ibig sabihin ni Cheche, yung tawag ba? Kasi po example po yung asawa ko po. O ganun. Paano po sila? Opo. Kasi hindi Ako, po sila nakaka... meron akong ibabahagi din dyan. Kasi totoo yung ganito. Sa mga Kristiyano, itatanong talaga sa atin, pagdating sa usapin ng kultura at relihiyon. Tama po ba? Kasi paano, pastor? Yung mga pinanganak ng Muslim, di ba? Nasa ibang lugar sila. Wala naman silang naririnig na Ebanghelyo. Paano? Dati rin sila ng Diyos sa kapahamakan kung hindi naman sila nakarinig. No? Wala silang pagpipilian. Yun yung kanilang nakalakang katotohanan. Paano kung ikaw ay Buddhist na lumaki sa Japan? So mga kapatid, ang Diyos po ay may sagot dyan. Amen po ba? No? Kasi ang Diyos, alam naman natin ang Diyos universal. Sabihin nga natin, ang Diyos ang may-ari ng lahat ng bagay. Sabihin po natin, no? Siya po ang Diyos ng lahat ng tao.
Amen po ba? Amen. Ang ating Diyos po ay Diyos ng mga Japanese, Diyos ng mga Arabo, Diyos ng lahat, no? Walang tao sa mundo na hindi galing sa Kanya, no? Sabi nga ng Diyos, ako ang may nalang sa inyo. Di ba? So, tanong, siguro maganda unahin natin yung, bakit may mga hindi masising? Kahit tinawag sila. No? Bakit hindi sila maliligtas? So eto, may babasahin po ako sa inyo, mga kapatid, no? Yung, okay, Matthew 13, okay, but gusto ko lang pong basahin to sa inyo, no? Okay, dito sa Matthew 13, okay, basahin ko yung 13 verse 1. Sabi rito, mga kapatid, ng araw na yon, lumabas si Jesus sa bahay, umupo sa tabi ng dagat, nagtipon sa paligid niya ang napakaraming tao, kaya sumakay siya sa isang bangka. Umupo siya roon, samantalang ang lahat ng tao nakatayo sa baybayin. Okay. Nagsalita siya sa kanila ng maraming bagay sa pamamagitan ng mga talinghaga na sinasabi. Makinig kayo, isang manghahasik ang pumayo upang maghasik. Napapakinggan niyo po, no? Nagbigay ang Panginoon ng halimbawa, may isang naghahasik, alam niyo ba yun? Nagsasaboy ng mga seed, ng mga buto. At ang sabi, nagsalita siya sa kanila, may isang manghahasik, habang siya'y naghahasik, may mga buto na nahulog sa tabing daan. Dumating ang mga ibon, kinain yung mga yon. May mga iba namang buto, nahulog sila sa lupa at agad sumibol, pero hindi malalim ang lupa. Pagsikat ng araw, natuyo yun, at dahil walang ugat, ang mga yun ay tuluyang nalanta. So may mga buto na nahulog sa tabing daan, kinuha ng mga ibon. May mga buto naman na nahulog sa mga lupa, na mababaw yung lupa, nang tumubo na yung mga panirang damo, hindi rin nagtuloy-tuloy yung pag-sprout ng mga buto. Sabi rito, may nakalagay din, ang iba naman, ang sabi rito, ang iba ay nahulog sa mga tinikan. Alam niyo ba yun? Yung mga lugar na matitinik, no? Dawagan at Oo, dawagan. Lumaki yung mga tinik, yung mga dawag, at sinakal yung no? May tumubo sana, pero naunahan ng mga ng ibang mga tanim, no? Yung panirang damo. Pero tingnan niyo po, ang ibang mga buto, ang sabi, ito ay namunga, nahulog sa matabang lupa. Ibig sabihin, mabuting lupa. At ang sabi, tumubo yung mga buto na yun ng tig-100, may mga tumubo ng tig-60, at may mga tumubo ng tig-30. Ang sabi ng Panginoon, kung may nakikinig sa akin, pakinggan nyo. Sabi niya, no? So may tanong tayo, ano ba yung talinghaga na sinasabi ng Panginoon na may kinalaman sa kaligtasan ng tao rito? So, alam natin kung pakikinggan mo ang Panginoon, hindi literal yung kanyang kwento. Tama mo ba? Kasi kung ililiteral mo yung kanyang sinabi, ang ibig lang sabihin nun, may nagtanim lang. Dahil nagsabo siya sa mga maling lupa, hindi tumubo. Pero yung mga nasa buhay niya ng magandang lupa, nagsitubo. So, ang tingnan natin kapag niliteral natin, at tungkol sa pagtatanim, di ba hindi naman? Kung matalino kang nakikinig, alam mo ang ibig sabihin ni Lord, tama mo ba? Ng Panginoon. Ang ibig na sabihin, yung nagtatanim ng buto, yun ang Diyos. Tama ba? Yung mga mangangaral, no, na ginagamit ang Diyos. Ang ginagawa ng mga sinugo ng Diyos, magsaboy ng salita ng Diyos. So ano yung mga buto? Ano yung mga sinisimbolo ng buto? Salita ng Diyos. No? Itinatanim kanino po? Sa puso ng mga tao. Ngayon, ano yung apat na kategorya? Well, mga kapatid, no? Panginoon, pinaliwanag niya. Sabi niya, ang sino mang nakinig ng salita ng kaharian, sabi rito, no? At hindi niya ito inunawa, dumarating ang masama, inaagaw ang naihasik sa kanilang puso. Nakikinig po ba? Ibig sabihin, may mga tao na nakinig, natuwa sila sa napakinggan nila. Pagkaraan ng ilang oras, ilang araw, ilang linggo, nawawala na rin ang bisa yung napakinggan nila. Bakit po? Kasi ang salita ng Diyos, inaagaw ng dyablo sa kanila. Ibig sabihin, hindi tumutubo. No? O kaya ang pastor, anumang buga, anumang pangangaral,
kung hindi nakaka-penetrate sa puso ng mga tao yung kanyang sinasabi, mga kapatid, hindi pa nalabutan ng pastor yung kaluluwa ng taong yun. Tama ko ba? Kasi ang trabaho ng mga sinubo, magsaboy ng buto. Tama ko ba? So mga kapatid, nasa receiver no? Kung ikaw ay receiver na hindi ka matabang lupa, aagawin lang talaga ng diablo yan sa puso mo. No, halimbawa, nakapakinig ka ngayon ng salita ng Diyos, no? Okay, kinabukasan, nakalimutan mo na, no? Di ba? Pag tinanong ka ng Panginoon, ano yung napakinggan mo? Lord, busy ako sa kaka-TikTok eh. Ano ba sinabi ni Pastor dyan? Kalimutan ko na, no? Parang nawala na, no? Parang ano lang, no? Parang dumaan lang, no? So mga kapatid, sabi ng Panginoon, paano yung mga buto na napunta sa batuhan? Ang sabi ng Panginoon, tingnan yung sabi niya. Sabi niya, ito yung mga nakikinig ng salita, tinatanggap nila ito ng may kagalakan. So mga kapatid, kung may mga tao pala na ang kanilang pagiging recipient sa salita ng Diyos ay open, no? Kami po, ako kami ng asawa ko, no? Sa matagal na panahon ng pangangaral, kasi po, nag-umpisa akong mangaral, 19 years old, no? 19 ako. 18 pala, 18. Diyan ako nagsimulang mag-preach, no? Alam niyo po, sa tagal ng pangangaral, marami ako na-encounter na tao na open talaga, no? Na talagang mangaral ka sa amin, ang ganda ng pangangaral, gano'n, ano? Sabi ng Panginoon, may mga tao na agad tumatanggap, pero pakinggan niyo po ito, gayon man, hindi nagkaugat. Sa sandali lamang na panahon, hindi nagtatagal. Napansin niyo po, no? So may mga tao naman na okay naman, no? Na inaitanim ang salita ng Diyos, pero sa pagdaan ng panahon, mga kapatid, no? Hindi nagtuloy-tuloy yung pagtubo ng salita ng Diyos sa puso nila. Ang sabi, kapag dumating ang kapighatian, kapag dumating ang pag-uusig dahil sa salita ng Diyos, natitisod sila. Ibig sabihin, may mga tao pala na tumanggap ng salita ng Diyos. Pero, kapag dumating na yung problema ng buhay, mga kapatid, no? Kapag dumating na yung mga pagsubok, yung mga dagok sa buhay, ang sabi, imbis na magtuloy-tuloy yung faith, bumibitaw sila sa Diyos. Naintindihan niyo po? So mga kapatid, kung yan ang problema, no? Pag dumating na yung problema, hindi nagtatagal. Ito po yung pangatlo, ito yung malupit. Sabi rito, yung mga napunta naman sa mga tinig, sabi rito, sila yung nakikinig ng salita ng Diyos, ngunit, ito, nakakatakot, ang pagiging busy sa mga bagay ng mundo. Nakikinig po ba? Mga kapatid, ingat tayo, no? Baka mamaya yung pagbisihan natin, naglalayo sa atin sa Diyos. Tama po ba? Busy tayo kasi, Lord, wala akong panahon mag-pray kasi busy ako. Ay, Lord, wala akong panahon mag-church kasi busy ako. Lord, wala akong panahon kasi yung oras ko talaga, Lord, oh. Talagang siksikan, Lord, eh. Yung oras para sa akin, wala na rin, eh. Pwede po bang excuse muna? Sabi ng Panginoon, kapag abala tayo sa mundo, at tayo ay nadadala ng daya ng kayamanan. Anong sabi? Sumasakal ito sa salita ng Diyos, nagiging walang bunga. Ibig sabihin po, nawawala ng bisa ang Word of God. Kasi mga kapatid, ang focus natin ay kung paano kumita. Nakikinig po ba? Alam niyo ba mga kapatid ito, bigyan ko lang kayo ng idea dito. Huwag natin unahin kumita. Pag sinabi ng Diyos, unahin mo ako, set aside niyo yung pagkita. Ano po bang ibig sabihin? Kasi mga kapatid, yung pagkita, tandaan niyo po, sino ba nagbibigay ng buhay sa atin? Sige po. Sino nagbibigay ng trabaho sa inyo? Sige po. Kanino po galing ang kabuhayan? Galing po ba sa inyo? Galing po ba sa sarili natin? Di ba ang sabi ng Bible, lahat ng bagay sa mundo, pinahiram niya. Tama ko ba? Mga kapatid, maraming tao hindi ito alam. No? Inuuna nila, paano kumita, paano yumaman. Hindi masama yun, pero kapag ginawang Diyos natin ito, makakalis ang Word of God sa puso. Manghihina ang tao. Ito yung maganda, yung pang-apat. Ang sabi, ang naihasik sa mabuting lupa, nakikinig ito ng salita ng Diyos, nauunawa nila ito, at ang sabi, nagbubunga sila ng tig-100, tig-60, tig-30. So mga kapatid, yun yung sinasabi natin, na kaya marami po ang hindi rin
masasama. No? Kasi may mga tao na nakinig sila pero hindi nila naunawaan, hindi naging open ang kanilang puso. Kung tatanungin niyo ako, marami na pong tao sa mundo ang nakakaalam ng mabuting balita. Lahat na po halos sa mundo. Ang mga Hindong, alam na nila ang Bible. Ang mga Muslim, mas masipag pang magbasa ng Bible sa mga Kristiyano. Alam niyo kung ba yun? Marami rin mga Buddhist sa Amerika, sa US, mga New Ager. Alam nila ang Bible, alam nila ang teaching. So mga kapatid, nababasa man o naririnig, alam ng tao, narinig nila ang mabuting balita somehow. Tama ho ba? So tanong, Pastor, yung hindi talaga nakarinig, yung wala talagang narinig, walang nabasa. Alam niyo ko, may nakalagay sa Romans 2. Mahal, di ba? Sabi ng Panginoon, naglagay ang Diyos ng saksi sa bawat tao. Ano po yun? Moral law. Yung batas na pangmoral. Ang sabi ng Panginoon, batas ng Diyos yun. Yung batas pangmoral sa loob ng tao. So sabi ng Panginoon, sundin nila yun. Kasi doon babase ang Diyos sa panahon ng paghuhukom. Kasi baka may magsabi sa atin, Pastor, ganito, Lord, huwag niyo akong huhukuman kasi hindi ko kayo narinig kailanman. Wala akong narinig na Jesus. Sabihin ni Lord, may nilagay akong batas sa puso mo. Batas ng moralidad, batas ng, yung sinasabi na, batas na spiritual. Lahat ng tao, alam yan. Kaya mga kapatid, no? Yun siya yung, gusto lang namin ibahagi sa inyo na hindi ang Diyos ay nag-iwan ng patotoo sa bawat tao. So, ang kailangan ng tao makinig. No? Makinig siya, maging bukas siya. Kasi nakasalalay doon sa kanyang pakikinig, no? Pagtanggap niya ng salita ng Diyos, yung kanyang kaligtasan. No? Kaya, wala tayong mairarason na, Lord, hindi ko narinig, Lord, hindi ko nauunawaan. So, mga kapatid, alam naman ng Diyos kung nauunawaan talaga ng tao, no? Alam niya, kilala niya tayo, no? Kaya, hindi tayo pwede kumiska po sa Kanya. So, mahal, baka may isi-share ka pa. Sino pa, may isi-share ka pa? Nasagot pa si Che. Okay. Che, nasagot ba o nalito ka pa lalo? Hindi po, nasagot. Nasagot. Okay. To God be the glory. So, mga kapatid, sino ba po? Sharing po tayo sa pinag-aralan po natin. Tita Sol. Tita. Tama naman. Tita Nanding. Question. Ikaw din may Alam question Tita ka? Nanding. May tanong ka? Tanong pa po. Baka may tanong pa, no? Tita Sen, Tita Nanding. May nagtanong minsan, nasaan ang Diyos na wala pang lahat? Nasaan? Sa kanyang kariyan. Ano sabi nung sumagot? Gumagawa ng impyerno para sa mga tanong na ganyan. May ganun eh. May ganung sagot eh. Busy ang Diyos gumagawa ng impyerno para sa mga tao nagtatanong ng ganyan. Nasaan daw ang Diyos na wala pang lahat? Natural, di nandun. Wala naman siyang simula. No? So, ito, Faith, may tanong ka, Faith? Question, do you have question? Tita Perchi. Okay. Tita Wala na Sen. po. O, kung may mga tanong pa po, isip natin. Kung may mga nais kayong talakayin natin na mahalaga dito sa ating Bible study, mga kapatid, mag-ano kayo, no? Pwede kayo mag-suggest. Pastor, pwede bang talakayin natin yung ganito, yung ganyan? Pwede po, kasi baka mamaya pamilya nyo naglalatid ng paksa. Baka sa palagay nyo, sawa na kabila sa mga sinasabi mo, Pastor. Pwede bang ganito naman? Iba naman? Pwede po, no? Baka may nais kayong i-suggest na dapat natin pag-usapan malaman kasi maraming Kristiyano hindi parang passive sila, no? So, maganda nagtatanong, nagsusuri tayo. Kasi mga kapatid, tandaan nyo po, siguraduhin nyo na tama yung pananampalataya nyo. Tama ko ba? Huwag tayong mag-presume, no? Hindi porke lumaki tayong Christian, hindi Kristiyano tayo. Tama ko ba, no? Tandaan nyo po, ang sabi ng Bible, kailangan natin ma-born again. Walang kinalaman ng traditional religion nyo. Mga kapatid, kailangan natin ma-born again. So yun po, ang challenge ng Bible sa atin, no? Yun ang demand ng Diyos. Actually, demand ng Diyos yun eh. Di ba? Ginamit ang Panginoon, you must. Kailangan. Hindi optional ang pagiging born again. Yun po yun. Sino na po yung nagugutom dahil sa masarap na halimuyak? Mga kapatid. Okay, pray na tayo, no? Kasi alam po ang iba sa atin, tutulog na kami.
kailangan na namin ng physical na pagkain. Kami din po. Di ba? Inuna natin ang spiritual, no? Mahalaga po yun. So pray tayo, mga kapatid. Let us pray. And let us seek God's will. Ama, salamat dahil mahalaga po ang inyong mga salita na dapat naming malaman. Ama, nawa, sa panahong ito, tiyakin namin na kami ay sa inyo. Tiyakin namin na kami po ay nagbabasa ng inyong salita. Sinusuri namin ang aming paniniwala. Ina-assess, i-evaluate namin kung kami ba ay nasa katotohanan. Ama, sinabi niyo ito sa amin. Suriin namin ang pananampalatayang ibinigay niyo. Kung ang pananampalatayang ito ay hindi magdadala ng kaligtasan, maaaring isa na kami sa mga titinakuin. Kaya Ama, turuan niyo kami na maging marunong, maging matalino, higit, maging mapagpakumbaba, maging teachable, magkaroon kami ng pusong bukas sa inyong mga katotohanan. Ama, pagpalain niyo ang gabing ito, samahan niyo kami, dinadala namin sa inyo ang isa naming kapatid na may karamdaman, isang bata, Ama. Mayroon po siyang competition. Ama, tulungan niyo ang batang ito na siya'y gumaling sa pangalan ni Jesus. Palakasin niyo siya, kayo po ang mamuna sa kanya, sa kanyang mga magulang. Ama, panalangin namin ang lahat nilang may karamdaman sa sandaling ito na sila inyong pagagalingin in the name of the Lord Jesus Christ. Ito ang aming panalangin, Ama. Pagpalain niyo ang mga kapatid namin sa lahat ng aming mga pag-aaral na gagawin. Sa pangalan po ni Jesus na aming tagapagligtas, lahat po tayo magsabi ng Amen. So, mga kapatid, sa ating pong pagkakaloob sa Panginoon, ng ating mga offering or tithe na atin pong ino-offer sa Panginoong Jesus. Ulitin natin yung awit ng pagtatalaga natin. Seek you first. Ating ganito. Seek first the kingdom of God and His righteousness, and all these things shall be added unto you. Hallelujah, hallelujah, amin pong pag-aaral ng inyong salita ngayong gabi. Nawa, Ama, marami pa kaming mapag-aralan mula sa inyong mayamang mga salita na magbibigay sa amin ng liwanag. Kailangan namin ng liwanag, Ama, mula sa inyo sa panahong ito. Marami kaming dapat malaman, maraming gawin. At sa tahanan ito ng aming mga kapatid, Ama, na bukas sa inyong salita. Continuous blessing, Father God. Pour out your blessings upon them. Sa mga kapatid namin, open ang kanilang kalooban upang mag-aral ng inyong mga tayo sa pamamagitan ni Jesucristo, ang Diyos na banal at makapangyarihan sa lahat. Sumaatin ang kanyang habag ngayon hanggang sa muling pagdating ng ating Panginoong Jesucristo. Amen, Amen, at Amen. Magandang gabi po sa inyo. Amen. Good evening po. Tita, masasara na kami ng gate. 9:30 na. Ay, tama ba, tita? Hindi na kami Ayan, kakain. Tita